Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video gawin natin yung weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Taurus. This is for November 24 to 30. Kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam ano yung sun, moon at rising sign mo kasi importante siya, sa dulo po ng video natin, may link tayo dito para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto mong supportahan ang ating channel para mag-grow for monthly support, you can pwede pong gamitin yung join button. At for one-time support po is yung thanks button sa baba. Taurus, how are you? So we have here is number 52. Magical Map Shifter. So may nagtatanong, may mga nag-iisip sa inyo, tama pa ba itong ginagawa ko? Am I on the right track? Am I born this way? Well, take natin tong card na to as a sign, yes, nasa tamang landas ka pa. Alam mo, eto paalala lang hindi naman dahil nasa tamang path tayo ng buhay natin, lahat ng tao is mag-a-agree. Sabi nga, hindi mo pwedeng i-please lahat ng tao. Hindi lahat ng tao matutuwa sa atin. That is the normal normal fact ng life natin. Ang pinapalasay ng card dito is you need to also double check na kasi nanghihingi ka ng sign kung tama ba. So, sinasabi ng cards. Pero may iba sa inyo nagda-doubt pa rin. Ito na yung question din. Yung ginagawa mo ba is nakakasakit ka ba ng tao? Nasasaktan mo ba sa sarili mo? Meron ka ba nilalabag na batas? So, yung sa tatlong question na lang yun kung wala nang kung puro no naman ang sagot mo sa tatlong question na yun, then you're all good. Ngayon, kung may mga nag-iinarte, kasi kung ano mang rason nila, problema nila yun, di ba? Labas na tayo doon. That's their problem. So, andun yung punto, importante, you are doing what you need to do. At nawala kang sinasaktan na ibang tao. Now, ano ba yung crossing mo ngayon? So, we have here is number 45. Sad embrace. May kasabihan na it's lonely at the top. Malungkot sa taas. Totoo, mapapansin mo ang mga tao who are successful sa kanilang field, kung titignan mo yung buhay nila, unti-unti, lumiliit yung circle ng mga kaibigan nila. Parang tayo, nung bata tayo, ang dating kaibigan, pero habang tumatanda tayo, habang nagmamature tayo, habang nagpo-focus tayo doon sa mga importanteng bagay sa buhay natin, mga bagay na para sa atin yun yung importante, kumukonti yung mga tao sa buhay natin. Lumiliit yung circle natin. It's because andoon na habang umaangat kayo, nakikita nyo na, ay, hindi na akma yung target niya sa target ko. Pwedeng ma-maintain nyo pa rin yung friendship, pero yung malalim na level ng friendship, medyo naisasantabi na. Hindi may ibig sabihin na kailangan nyo mawala yung pagkakaibigan nyo. Nandun pa din. Andun lang na may iba na kayong priorities lang. So, huwag ka matatakot na mabawasan yung mga tao sa paligid mo. Huwag kang matakot na may mga tao na bigla na lang medyo lalayo sa buhay mo, malalas na yung communication. That, again, is normal. Kasi umaangat kayong lahat Now, ang desire card mo, meron tayo number 31, dry desert. Alam mo yung Taurus, may yung iba sa inyo na gusto nyong, meron kayong gustong patunayan, hindi lang para sa sarili nyo. You are trying to prove something kasi meron kayong gustong ipamuka sa ibang tao. Meron kayong gustong iparamdam na, oy, akala mo ganito lang ako. Hindi, eto ko. Walang masama. Kasi ginagawa ko din yun Yung mga tipong gustong-gusto ko minsan pag dinadown ako ng mga tao or ina-underestimate ako. Kasi andoon, na-challenge ako lalo. And andun yung point, ando ka sa level na yun, na-challenge ka na ganito yung yung iniisip nila sa'yo. Pero, may paalala sa'yo yung card. Although you don't nagsimula yung ikaw para ilaban mo or maging driving force mo, huwag mong hayaan yun na maging permanente mong na dahilan para umangat ka. Bakit? Kasi nakaugat yon sa sama ng loob.
nakaugat yon sa pwedeng puot, negatibong emotion. At anything kapag nag-grow from a negative emotion, magbubunga ng negative, di ba? Hindi naman pwede magbunga ang mangga ng, ng kainito. O magbunga siya ng saging. So, same thing din. Energy, sabi nga, energies don't lie. Hayaan mong ma-root ka from a good energy. So, from there, i-shift mo na, gagawin ko to, hindi na dahil gusto ko ipamuka sa kanila, yung mga bagay-bagay, gagawin ko to para sa sarili ko. Now, this is your foundation card. We have here number 8, come together. Sabi nga, there's a term, there is strength in numbers. Iba yung kapag yung test na pag binigyan ka isang piraso ng tingting, madali siya mabali. Pero pag binigyan ka ng isang bungkus ng walis tingting, ang hirap siyang baliin kasi may lakas na doon. Ngayon, may naalala ko bigla. I think sa Song of Moses yata yun, sa Deuteronomy chapter 32. Nalimutan ko lang kung saang part. Hello, baby. Sabi niya doon, 1 can take 1,000 to flight, 2 can take 10,000 to flight. So, in Tagalog, kung ang isa kaya niya magpatumba ng 1,000, ang dalawa 10,000. In the spiritual context, medyo kakaiba ang math ng universe, kakaiba ang math ni God. So, andoon na sinasabi doon, na kung nag-iisa ka, okay, magagawa mo siya. But if there's 2 of you, mas higit pa ang magagawa nyo. It's time, Taurus, kung kailangan mong humingi ng help, kailangan mong makipag-network or collaborate, kung ano man yung term na gagamitin natin, it's time na ngayon na yon. Kasi ang dami mong ideas, kaso nga lang, medyo pwedeng gahol ka sa oras, gahol ka sa panahon, yung taong dapat makakilala mo, wala ka pang kayalang ganon, o yung hindi mo alam pa paano gawin siya. So, may mga bagay na aminin natin sa bawat isa sa atin. Meron tayong kulang at kailangan tayong ibang tao para mapunan yon. At the same time, tayo rin may ambag sa kanila. Kasi meron tayong something na kailangan din na. So, ando na give and take to. Because in the past, we have here is this number 4, spirit of place. Andun kasi with this card, binabad mo, ang dami sa inyo, no? Siguro nag-import na, ano bang term, religious or spiritual, hindi ko naman ang tamang gamitin natin na term, na binabad nyo talaga sa pwedeng dasal, so andoon na nagmamanifest kayo, nagwi-wish kayo, andoon na talagang binivisualize nyo yung gusto nyo para sa sarili nyo, andoon na talagang binabad nyo into spirituality, yung mga bagay-bagay. And naalala ko sinabi sa akin isang friend ko noon, high school pa ako, sabi niya, pray the walk and walk the prayer. So, ibig sabihin lang noon, kung ano yung pinagdasal mo, doon ka gumalaw. At yung bawat galaw mo, ipagdasal mo. Which is yung ginagawa mo before. Hindi ko alam bakit hindi mo na tinutuloy. So, it's also a call na gawin mo na siya ulit. Bakit? Kasi in the future, we have here number 17, Ghostland. Alam mo, yung iba sa inyo nangyayari na to eh. Pwede kayong maging support system ng ibang tao, which is yun yung hinahanap nyo muna. Kailangan nyo ng support system. Kasi ang hirap magbigay ng isang bagay na wala tayo. Kumbaga, ang hirap magpasaya ng tao kung tayo mismo hindi masaya. As a doctor, is hirap sila magpagaling ng kalampasyente kapag sila masama ang pakiramdam. So, andito, na allow yourself to receive, sabi nga, support system from other people. Kumbaga, andoon na, kung meron silang sinashare sa'yo, pwedeng intentionally or intentionally, at maramdaman mo na deep inside your heart na galing to sa universe, listen, accept. Kung parang feeling mo hindi naman talaga umaakma sa'yo, then i-filter mo. Kunin mo yung mga bagay na magbe-benefit ka. Kasi in the same time, kung ano yung nararanasan mo ngayon, very soon, ipaparanas yan. Ayan yung ikaw naman ang magiging way para maranasan yun ng mga tao. So, kung nakaresonate ka sa readings natin, invite kita sa subscribe, like, and share para may access ka sa future videos. But for now, tuloy natin yung reading mo. Okay. So, your physical environment we have here is number 32. Ayan na nga. Magic prayer. Balik tayo dun sa kanina. Kailan nga ba yung huli talagang nagdasal ka?
Kasi, ako personally, hindi ako naniniwala sa mga dasal na paulit-ulit na sinasabi. Yung tipong, kahit siguro ako yung Diyos, tapos paulit-ulit ka, prayer is a conversation. It is a dialogue. Pakikipag-usap yun. Ang tanong dito kung yung last time that you prayed, ang pinaka sinasabi doon, kailangan ka nagkaroon ng heart-to-heart talk with God or with your deity or with the universe. Kailan yung huli na nilabas mo? May makilala ako na when yung last time nila is, umiyak lang sila. Kasi nilalabas lang nila kung ano yung nasa loob nila. That is a prayer. May mga prayer kasi na hindi kailangan ng salita. Now, your emotional environment, meron tayo itong number 11, balancing act. Alam mo, ito tama din naman na pinipili mo kung kanino mo ipapakita yung totoong nararamdaman mo, kung kanino mo ipapakita yung totoong yung pinagdadaanan mo, kung ano yung nasa puso mo. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao kayang intindihin yon. At hindi lahat ng tao is marunong rumespeto. Kasi karoon ka naman na encounter na dati na ginagawa nila, nag-try kang mag-open ng nararamdaman, ginawan joke. Diba? Parang nakakalungkot isipin na may mga taong ganon. Now, this card is actually saying then sa emotion environment mo, kaya nga may mga taong yung tawag dito, pag umaakyat, kumukonti yung makasama sa buhay, choose the people wisely who will be staying in your life. Now, your hopes and your fears is number 22, intention. Okay. Ito Bakit kapag gumagawa ka ng wishing spells, kailangan ko ng specific na wish? Simple lang. Specific wishes deserves specific answers. Kasi ganito medyo weird lang. Sabihin natin, I wish po magkaroon ako ng bahay. Binigyan ka ng bahay ng posporo. Bahay pa rin naman yun technically. Pero ibabalik ko sa'yo, bakit kasi ganun specific? So with your intention, wag na tama na yung tipong, maybe in prayer na, i-bless nyo po ako, magkaroon po ako ng abundance. Anong klaseng abundance? Anong klaseng blessing? Ano ba yung gusto mo? Huwag ka mahiya. Tanggalin natin yung hiya factor. Let's be straightforward with the universe this time. Yun yung hinihintay sa'yo. Why? Because in the future mo, meron tayong number 30. Making a choice. Ito na kasi yung binibigyan, magkakaroon ka ng options, sabi ng universe. Ano ba talaga yung gusto mong ibigay ano ba talaga yung gusto mong matanggap? Saan mo ba talaga gusto mapunta? Andun kasi may iba sa inyo parang nagiging lax na okay na to, maganda na yung flow, maganda na yung kineme. Okay, sige. Kumbaga, nagkakaroon ini-enjoy natin yung mga binibigay, which is a good thing. Pero, andun kasi, ano ba yung gusto mo? Hindi madamot ang universe And you need to make a choice. Kasi marami kang gugustuhin na mga bagay na yung mga tao, dahil doon, isa-sacrifice mo yung connection mo sa kanila. Kasi mag-focus ka doon. It will require your 100% attention. At kapag binigay mo yon, yes, magkakalagasan ng tao sa buhay mo. Pero, you will be achieving what needs to be achieved. At ito nakakatuwa. Malagas man sila, ang tanong, magiging masaya ba sila para sa'yo? Kasi kung oo, that means they are the good friends that you are looking for. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago po kayo, subscribe, like, and share. So maraming salamat, Taurus. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you soon. Mula po ito sa Baguio. Have a great day. Bye for now.